Kabanata 6371. Paalisan mo siya dito. Hindi na pinakinggan ni Mandy ang mga rumble ni Maya. Kumaway siya ng kamay, at sinenyasan niya ang mga security personnel na ilayo siya. Samantala, pinagmamasdan lang ni Hector ang mga nangyayari sa kanyang harapan ng buong interes. Nang makita niyang nasa bingit na ng pagsabog si Mandy, alam niya na ang nangyari noon at lahat ng krisis na kinakaharap ng kumpanya ng 9th branch ay nagtulak sa kanya sa bingit ng pagbagsak. Ang babaeng nawalan ng kontrol ay ang pinakamadaling manipulahin. Biglang naisip ni Hector na mas masarap ang murang kape sa kanyang harapan kaysa kanina. Bago pa makalapit ang mga security guards, biglang humakbang si Maya sa kabila ng kanyang pagkadismaya at kinuha ang kontrata sa mesa. Pagkatapos, pinunit niya ito sa kalahati. Kung walang kontrata, walang pipirmahan. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Hector kahit na ang una niyang intensyon ay mag-enjoy sa palabas. Gusto niya itong pigilan, ngunit huli na ang lahat. Hindi na maibabalik ang kontratang nasira. Tumayo si Mandy at likas na sinampal sa mukha si Maya. Maya, sino ka sa tingin mo? Natanggal ka na, lumabas ka. Hinawakan ni Maya ang pisngi niya, pero hindi siya umiyak. Sa halip, binigyan niya ng saludo si Mandy. Sigurado akong nabayaran ko na ang bawat sentimo na ibinayad mo sa akin bilang sahod sa mga nakaraang taon, Miss Mandy. Pagkatapos noon, hindi niya pinansin ang nanghihinayang tingin ni Mandy na nakatutok sa kanya at mabilis na lumabas ng Geraldton Hotel. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya ng hotel, ang kanyang mga paa ay nanlamig sa kanyang kinatatayuan. Iyon ay dahil huminto sa kanyang harapan ang isang convoy ng Land Rover Defenders. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanya si Harvey na nasa likod niya ang mga kamay. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, mabilis na sumugod si Maya patungo sa kinaroroonan ni Harvey. Nang pigilan ni Maya si Harvey na makipag-usap sa kanya, kinalma na ni Hector ang sarili at niyaya si Mandy na sumali sa exhibit. Dahil nagtagal ang paghahanda ng bagong serye ng mga kontrata, nagpasya siyang asikasuhin muna ang eksibisyon. Bagamat medyo nag-alinlangan si Mandy, dahil ang eksibisyong ito ang magtatakda ng kinabukasan ng merkado ng ari-arian ng Walls Inc., hindi siya maaaring umalis ng biglaan. Wala siyang choice kundi sundan si Hector sa eksibisyon. Magandang umaga, mahal kong mga panauhin. Ikinalulugod kong makilala kayong lahat dito ngayon. Ako si Hector, isa sa mga organizer ng Walls Inc. Property Expo. Matapos mahanap ni Mandy ang kanyang upuan at umupo, ngumiti si Hector sa kanya at umakyat sa entablado upang magbigay ng talumpati. Ginawa niya yun para maintindihan ni Mandy kung gaano siya ka-impluwensya. Mapapadali din ito ang pagpirma sa kontrata. Nang si Hector ay nasa kasaganaan ng kanyang buhay, ang pinto sa pangunahing bulwagan na dapat ay sarado ay bumukas. 12 ng tao na nakasuot ng itim ang sumugod sa bulwagan. Maya-maya pa, humarap si Harvey sa harap ng lahat habang nasa likod niya ang mga kamay. Ang bawat tao'y likas na tumingin sa kanya noon at doon. Maging si Hector ay natigilan, puno ng pagtataka sa kanyang mga mata, nakatingin kay Harvey. Biglang lumingon si Mandy at sumigaw, "Harvey! Bakit ka?" Hindi niya akalain na magpapakita si Harvey dito. At mula sa paraan ng pagpapakita ni Harvey sa kanyang sarili, hindi siya pumunta para makisalo lang ng inumin. "Hector, pupunta ka ba dito, o gusto mong sipain kita palabas ng stage?" Nang makalapit si Mandy kay Harvey, malakas na nagsalita si Harvey habang nasa likod niya ang mga kamay. Natigilan ang lahat nang marinig ang sinabi ni Harvey. Sino siya sa tingin niya si Hector? Walang nang ahas na makipaglaban sa kanya dahil isa siya sa 4 na young masters ng Walls Inc. Not to mention silang 4 ay magkaalyado. At ngayon, itong walang pangalan at hindi kilalang lalaki na lumabas ng wala saan ay bumati kay Hector ng walang kaunting paggalang. Ang pangunahing tagapag-ayos ng Walls Inc. Property Association ay nagmula sa pangunahing sangay ng pamilyang Wright sa Walls Inc. At ang pinuno ng nangungunang 10 pamilya. Kahit na hindi si Emery, ang presensya ng pamilya Wright mula sa Walls Inc. ay nagpapaliwanag ng marami. Sa mga nangyari sa oras at lugar na ito,
sa kung paano niya insultuhan si Hector at sinira ang kaganapan. Mamamatay siya kahit na hindi niya ito karapat-dapat. Harvey, anong nangyari? Nakatayo si Mandy sa tabi ni Harvey na may pag-aalala sa mukha. Ito ang taunang eksibisyon para sa Walsing Property Association, at ang tagapag-ayos ay mula sa pamilyang Wright. Nag-iingat din si Mandy nang banggitin niya ang pangalan ng pamilyang Wright. Ang lalaki ay nagmula rin sa pangunahing sangay ng pamilya Wright, si Mabon Wright. Bagamat hindi siya kasing taas ng isang tulad ni Emery, bilang pinuno ng 4 na young master ng Walsing, may kontrol din si Mabon sa isa sa mga sangay ng pamilya Wright. Dahil sinunod niya ang lahat ng utos ni Emery, siya rin ang kanang kamay ni Emery kung titingnan sa ibang pananaw. Baka madali nilang maitawid ang mga katulad nila. Sa isang paraan, nasaktan ni Harvey ang mga Thompson sa Walsing nang dumating siya upang hanapin si Hector. Sa kabilang banda, nasaktan din niya ang Wright ng Walsing sa pamamagitan ng pagpapahiya kay Mabon. Gaano man ito nakita ni Mandy, hindi matalinong saktan ang dalawa sa nangungunang 10 pamilya ng sabay. Kahit alam ni Mandy na napakalakas ni Harvey, ang pinagsama-samang kapangyarihan ng dalawang pamilyang ito nang mag-alyansa sila sa isa't isa ay lampas sa kanyang imahinasyon. Wala akong pakialam kung ginagawa ito taon-taon o buwan-buwan, malumanay nang umiti si Harvey kay Mandy at saka naglakad papunta sa kinatatayuan ni Hector sa entablado ng walang pakialam. Ang alam ko nandito ako ngayon para magbayad ng utang. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at tumingin kay Hector na madilim ang ekspresyon. Then, Harvey said, "Hector, you should know what it means to be responsible for the crimes you did when you are a man, right? Come here and humble yourself before me. I might consider let you live." Harvey, huwag mong sabihing ginagawa mo ito dahil sa kumpanya natin. Mabilis na tanong ni Mandy na pabulong. I also suspect that Hector has something to do with it, but since we have no proof, with all the victims dead and as loose all lids, please don't get too hung up on this. Let's just say I've accepted this and accepted the punishment, okay? This is an exhibition organized by the Walsing Property Association. Kahit ipagpatuloy pa natin ito, hindi makakabuti para sa 9th Branch Company. Umalis ka muna. I'll think of a way to deal with what happens to our company later. Ginawa ni Mandy ang kanyang makakaya upang payuhan si Harvey, at nag-aalala na tatanggihan niyang isuko si Hector para sa kapakanan ng kanyang kumpanya. Kahit anong mangyari, naka-move on na si Mandy. Ayaw niyang isipin ni Harvey ang isyong ito. Kumpanya ng ika-9 na sangay. Tanong ni Harvey, parang ang aking galit ay nakuha ang pinakamahusay sa akin, at nakalimutan ko ang tungkol dito. Okay lang. Sabay-sabay nating lulutasin ang problemang ito. Harvey, I told you. Naka-move on na ako. Bulalas ni Mandy at napakagatlabi. Bakit ba pinipilit mong hindi pakawalan si Hector? Kahit hindi mo matanggap, ako pa rin ang biktima, di ba? Bakit ka pa rin nakabitin dito kahit na hindi na ako umimik tungkol dito? Inisip ni Mandy na nagseselos lang si Harvey kay Hector, at medyo nadismaya si Mandy kay Harvey. Kung nahuhumaling siya sa ganoong kaliit na bagay, paano kaya niya makakamit ang kadakilaan sa hinaharap? Ang nangyari sa 9th Branch Company ay isang bagay na maliit para sa akin ngayon. Pero dahil tapos ka na, then we'll move on, casual na sabi ni Harvey. Gayunpaman, ang problemang gusto kong lutisin dito ay tungkol sa ibang bagay. Tapos, nagtaas ng boses si Harvey para marinig siya ng lahat ng tao sa hall. Kagabi, isang assassin na tinatawag na number 7 ang nakihalubilo sa karamihan at sinubukan akong patayin sa panahon ng kaguluhan sa Sky Corporation. Ang armas na ginamit niya ay ang maalamat na Royal Flush. Napansin ito ng aking sekretarya at pinrotektahan niya ako mula sa nakamamatay na pag-atake na iyon gamit ang kanyang sariling katawan. Nakaligtas lamang siya pagkatapos ng emerhensyang paggamot na tumagal ng buong gabi. Kasabay nito, pagkatapos magsagawa ng interogasyon ng aking mga tauhan, nalaman namin kung sino ang nagkontrata sa assassin na tinawag na number 7 para patayin ako.
Ang taong ito ay ang taong nakatayo sa entablado, si Hector, isa sa 4 na Young Masters ng Walls Inc. May gustong pumatay sa akin, ngunit pinrotektahan ako ng aking sekretarya mula sa isang nakamamatay na pag-atake. Kung hindi ako pupunta dito at humingi ng mga sagot sa nangyari, hindi ko nahaharapin ang sarili ko habang buhay. Paliwanag ni Harvey, na lumalamig ang boses niya. So, Hector, pupunta ka ba dito o pupunta ako dyan? I'm in bad mood, and I have little patience. Sana hindi ka maging tanga para hamanin ang pasensya ko. Papatayin si Harvey. Si Hector ang nagpadala nito. Medyo nagulat si Mandy. Alam niyang laging nagkakabulungan sina Harvey at Hector dahil sa kanya. Hindi niya inaasahan na magpapadala si Hector ng taong papatay kay Harvey. Gayunpaman, si Mandy ay bahagi rin ng mga sosyalidad, at hindi nagtagal ay may napagtanto siya. Sa kanilang mga komunidad, marami ang handang baliwalain ang batas kung ito ay sapat na kumikita. Kung gusto ng isang tulad ni Hector na may papatayin, ang pagpapadala ng mga asasin ay karaniwan. Gayunpaman, gagawin ba niya ang isang bagay na mag-iiwan ng ebidensya ng napakadali? Medyo nag-aalinlangan si Mandy kaya nanatili siyang tahimik. Nagpasya siyang manatiling neutral. If you want to accuse me of a crime, you have 100 ways to do it. Sagot ni Hector habang nakatingin kay Harvey ng sarkastikong nakatayo sa entablado, nasa likod din ang mga kamay. Harvey, huwag mong ipamukha na nasa underworld tayo. Medyo nakakapanabag, kasama ang lahat ng dugo at apoy. Sa kasamaang palad, wala itong kinalaman sa akin. Kaya kung makitungo sa iyo sa maraming paraan, kaya bakit ko gagamitin ang pinakamasamang opsyon? Maaari kang mag-alinlangan sa aking aesthetic, ngunit hindi ka maaaring mag-alinlangan sa paraan ng paggawa ko ng mga bagay. Dahil hindi ka karapat-dapat na gawin akong tumawid sa linya. Kung pipilitin mong gawin akong salarin, ipakita mo sa akin ang patunay. Naisip mo ba ang mga kahihinatnan ng pag-frame sa akin ng walang ebidensya? Ninisian ni Hector si Harvey. You know that my lawyer could have you locked behind bars for several years just for slandering me like that. Pero nakakaawa ka rin. Napagtanto mo na hindi lang ako nagiging close kay Mandy, but I could easily provide enough help for her and save her company. Natatakot ka na magpasalamat siya sa akin. Nagseselos ka na lumalakas ang relasyon namin. Nagseselos ka at kinasusuklaman mo ang bawat sandali na magkasama kami. Kaya ako ang sinisisi mo sa lahat ng nangyari sa iyo. Sa totoo lang, bukod sa mapatunayan mo ang iyong kahinaan at kawalan ng kakayahan, wala ka pang napatunayan. Isa ka lang basura. Matapos ang kanyang munting talumpati, binigyan ni Hector ng isang matamis na ngiti si Mandy at sinabing, ang isang basurang tulad niya ay walang karapatan na maging asawa mo. Ang pagpapaalis sa kanya sa iyong pamilya ay ang pinakamatalinong desisyon na nagawa mo sa iyong buhay. Alisin mo ang isang tulad niya sa iyong buhay, at magiging maliwanag ang iyong kinabukasan. Ngumisi si Hector habang naglalaan pa ng oras para akitin si Mandy. Para sa kanya, hindi mahalaga kung gaano siya nananakot sa lugar na ito. Sa isang paraan, ang lugar na ito ay pag-aari ng mga Wright. Ang sinumang gumagawa ng ingay sa lugar na ito ay kaaway ng mga Wright. Sa kabilang banda, hindi siya ganap na walang magawa. Pagkatapos ng lahat, isa siya sa 4 na Young Masters ng Walls Inc. Siyempre, hindi siya mapapahiya sa isang asawa na naninirahan sa likod ng mga eksena. Wala man lang siyang dapat gawin. Gusto nilang mapabilib siya at hahawakan ng mga Wright si Harvey. Gaya ng inaasahan, ang pagharap sa isang bagay na may malinaw na pagtatapos ay napaka-boring para makita ng lahat. Hindi na niya napigilan ang sarili na humikab nang sumagi sa isip niya ang pag-iisip. Huwag kang padalos-dalos, Harvey. Si Mandy ay likas na lumapit kay Harvey at bumulong ng kanyang payo. Unless you have enough evidence, you should apologize to him right now. Baka mapigilan ko to kung magmakaawa lang ako sa kanya. Patunay, tahimik na sabi ni Harvey. Sa tingin mo ba ay aaminin niya ito kahit na magpakita ako ng anumang ebidensya? Ang isang bagay na tulad nito ay hindi nangangailangan ng ebidensya.
Ang hinihingi ng kasong ito ay ang mabilis na hustisya. May lumabas na silver tube sa kanang kamay ni Harvey habang nakataas ang kamay. Nagulat ang marami sa mga mas may karanasan na nakakita ng silver tube sa kamay ni Harvey. Iyon ay dahil ang silver tube ang nakamamatay na sandata ng martial arts community, ang Royal Flush. Siguro pamilyar ka dito, di ba? Inikat ni Harvey ang Royal Flush sa kanyang kamay habang sinasabi iyon ng walang pakialam. Naayos ko na sa kotse kanina at may dinagdag pa. Bakit hindi ka lumuhod at susubukan ko ito habang nakaturo sa iyo? Isa sa alang-alang natin ang usapin sa pagitan natin, kung buhay ka o patay. Makatarungan iyon, hindi ba? Patas. Isang ngisi ang pinakawalan ni Hector. Mukhang mali ang pagkakaintindi mo, Harvey. That thing was never mine. Kahit na ginamit ko iyon para barilin ka ng 10 beses, wala akong ginawang krimen. Pero kung gagamitin mo yun laban sa akin, I can guarantee that what you just did is a crime that could implicate your entire family. Did I explain it clearly? Naiintindihan mo ba ang lahat? Harvey calmly said, "It's good to be confident, Hector. But if you're too confident, it becomes arrogance. And arrogance easily leads a person to his downfall. You understand that, right?" Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6375. Nang makita ni Hector na ayaw umatras ni Harvey at ninisian pa siya, halata rin ang galit sa mukha ni Hector. Kakaway pa lang niya at hilingin sa mga security personnel na itapon si Harvey palabas ng bulwagan. Isang walang pakialam at malupit na boses ang narinig. Simula pa bumagsak ang reputasyon ng pamilya Wright. Bihira lang ako mag-host ng event na ganyan, at may darating para gumawa ng eksena. Alam ko yun. Kung hindi ka nagpakita ng lakas, iisipin ng iba na wala ka lang. Nagseryoso ang ekspresyon ng lahat nang marinig ang boses na iyon. Walang iba kundi respeto. Obviously, napakataas ng status ng taong nagsabi niyan, at walang nakalampas sa kanya. Hindi nagtagal, binuksan ang lahat ng pasukan patungo sa bulwagan, at pumasok ang isang grupo ng mga matipunong lalaki. Lahat sila ay nagpakita ng kanilang mga firearms permit sa lahat bago inalis ang kanilang mga baril sa kanilang mga holster at binuksan ang safety lock. Pagkatapos, itinutok nila ang kanilang mga baril kay Harvey. Bagamat ang sinumang gumagamit ng baril ay mamamatay sa Walls Inn, iba ito kung ang isa ay may opisyal na permit. Ang lahat ng mga lalaking ito ay gumagamit ng mga baril sa kanilang mga kamay upang ipakita ang legalidad ng kanilang mga baril. Pagdating ng mga lalaki, isang lalaking mahaba ang buhok, na nakasuot ng puting sando at hikaw, ay nakakatawang pumasok sa bulwagan mula sa pangunahing pinto. Wala siyang kagandahang asal ng isang tao mula sa sosyalidad na komunidad. Sa halip, mas mukha siyang sumapi sa mga gangster. Gayunpaman, mabilis na bumalot sa buong bulwagan ang kanyang nakakatakot na aura nang makapasok siya. Siya ay si Mabon ng pamilya Wright ng Walls Inn, na kabilang sa ikatlong sangay at isa ring direktang inapo ng pamilya. Hindi ganoon katanda si Mabon, at walang gaanong pagkakaiba sa edad nila ni Emery. Mukha rin siyang napaka-careless at walang pagiging sosyalista. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagkaroon na siya ng isang malakas na reputasyon, maging sa loob ng pamayanan ng Walls Inn o sa pamilyang Wright mismo. Ang dahilan ay dahil siya ay isang pambihirang negosyante. Ang ikatlong sangay ng pamilyang pinanggalingan niya ay mayroon ding maraming mapagkukunan at mahuhusay na individual. Habang si Mandy, pinuno ng ikasyam na sangay ng pamilya Jean sa Mordo, ay nahihirapan pa ring iligtas ang kumpanya at ang kanyang pamilya mula sa pagkabangkarote, nagawa na ni Mabon na maihatid ang kanyang impluwensya at kayamanan sa buong bansa bilang pinuno ng ikatlong sangay ng pamilya Wright sa Walls Inn. Gayunpaman, ang pamilya Wright ay napakapribado. Hindi sila lumilitaw sa publiko, alinman sa pamamagitan ng listahan ng pinakamayayamang tao o iba pang listahan. Gayunpaman, alam ng marami sa komunidad ng sosyalidad ng Walls Inn kung gaano kalaki ang impluwensya ni Mabon at kung paano siya kumilos.
Kahit sinong kumakalaban sa kanya, mababaliw sila o mawawala. Nang makita ni Mandy ang hitsura ni Mabon ay nagpakawala rin siya ng mahabang buntong hininga. Bilang miyembro ng nangungunang 10 pamilya, alam ni Mandy kung sino si Mabon. Huminga siya ng malalim at lumapit sa kanya, "Hello, Mr. Mabon. Lahat ng nangyari dito ay hindi pagkakaunawaan. Aalis na kami ngayon din." "Hindi pagkakaintindihan. Aalis?" tanong ni Mabon na may nakapikit na ekspresyon. "Pumunta ka sa isang exhibition na hino-host ko at gumawa ng kaguluhan, at nagbabantang papatayin ang isang espesyal na panauhin na inimbitahan ko dito. Akala mo ba hindi kita papatayin dahil lang sa miyembro ka rin ng nangungunang 10 pamilya, Mandy? At dito ko naisip, sino ang maglalakas loob na kumilos ng ganito kar-ahas sa teritoryo ko? So, ikaw ang gustong maging kaaway ko. Sa tingin mo ba ay mapalawak na ng pamilya Jean ng Mordo ang impluensya nito sa Walsing?" Walang paggalang si Mabon kay Mandy. Bawat salita niya ay tumatagos sa puso ni Mandy. Hindi lang niya gustong ipahiya si Mandy, pero gusto rin niyang magbayad si Mandy. Bago pa makasagot si Mandy, kinawayan na siya ni Harvey ng kamay bago malamig na tumingin kay Mabon. "Wala akong pakialam kung saan ka nanggaling, anak. Pero iminumungkahi kong bumalik ka sa pinanggalingan mo. Noon lang magkakaroon ka pa rin ng mga tadyang mo para makakasayaw ka pa sa future. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung magagalit ako mamaya. At saka, ang naghahanap kay Hector ay ako, si Harvey York. I will take full responsibility for my own actions. Gusto mo bang kaladkarin ng isang babae sa ganito? Kahit na hindi ka nahihiya dito, gagawin ko. Ngayon, wala akong pakialam kung inapo ka man ng pamilya Wright o pinuno ng sangay. Umupo sa sulok at maglaro sa iyong telepono o kung anuman. Kung hindi, huwag mong sabihing hindi ko binigyan ng pagkakataon ng pamilya mo. Dahil walang makakapigil sa akin, kahit anong respeto ang ibigay nila sa akin ngayon." Hindi sigurado si Mandy kung ano ang mararamdaman nang marinig niya ang sinabi ni Harvey. Napakalinaw sa ugali at pananalita ni Harvey na lahat ng gusto niyang gawin ngayon ay walang kinalaman sa iba. Kung susubukan niyang ipagpatuloy at e-defuse ang sitwasyon, hindi lang niya sasayangin ang magandang intensyon ni Harvey sa pagsisikap na alisin siya rito, ngunit malamang na ipaparamdam din niya kay Harvey na mali siya. Nang sumagi sa kanyang isipan ang ideyang iyon, bumantong hininga siya at hindi na nagsalita pa. "Isa kang Yorks, hindi ba?" sabi ni Mabon na may malamig at tuyong ngiti. "Ang yabang na iyon. Isang York mula sa HL Casino." Malamig na sagot ni Harvey, "No. Don't worry." Nang marinig ni Mabon ang sinabi ni Harvey ay halos matawa siya sa galit. Itinuro niya si Harvey at hindi sigurado sa ekspresyon ng mukha nito habang sinasabi, "Alam mo ba ang sinasabi mo? Ulitin mo pa yan, at akala mo hindi ako maglalakas loob na utusan ang mga tauhan ko na paulanan ka ng bala. Bago ka pumunta dito, nabasa mo na ba ang daily forecast mo? Hindi mo ba alam na lahat ng tao ay malas maliban sa akin ngayon?" Lalong nag-alala si Mandy nang makita niya kung gaano kamayabang si Mabon. Hindi nila kayang lampasan ang isang tulad niya. Kahit na siya iyon. Nang marinig ni Hector ang sinabi ni Mabon, isang malamig ngunit makahulugang ngiti ang ibinigay niya. May death wish si Harvey. Na-offend niya si Mabon sa ilang salita lang. Noong Mabon, kung hindi niya papatayin si Harvey ngayon, hindi siya makakain o makakatulog. Marami sa mga kabataang babae na naruroon ay napangisi na lamang nang makita si Harvey. Umaasa silang lahat na magwawakas ng masama si Harvey dahil sa kamangmangan niya. Patawarin mo ako, ngunit ako ay isang binata ng bagong panahon. Hindi ako naniniwala sa mga hula, ngunit sa aking sarili lamang, malamig na sagot ni Harvey. And I'm sure I'm going to knock out Hector today. I say it in my name. Ni hindi man lang siya maililigtas ng mga Diyos ngayon, kaya kalimutan mo na ang Nepo baby na yan. Ha! I guess live long enough and you'll learn everything new under the sun eventually, sabi ni Mabon habang winuwagayway ang kanyang kamay. Halika, ipakita sa kagalang-galang na si Mr. Harvey kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tao.
Ayon sa kanyang utos, itinutok ng daan-daang lalaking nakaitim ang kanilang mga baril sa direksyon na kinatatayuan ni Harvey. Ang kailangan lang nila ay isang utos at hihilahin nila ang gatilyo, na pinaulanan si Harvey ng mga bala. Biglang naging tense ang sitwasyon sa hall. Ang amoy ng pulbura ay tila umaalingaw sa hangin, at ang kapaligiran ay nagparamdam sa karamihan ng tao. Agad na namutla ang mukha ni Mandy nang makita ang daan-daang dulo ng baril. Alam niyang magaling makipaglaban si Harvey, pero nagbago na ang panahon. Siya ay isang mahusay na mandirigma, ngunit maaari ba siyang makakuha ng isang kalamangan kapag humarap sa napakaraming sandata ng sabay-sabay, sa kabila ng kanyang lakas? Kahit na masangga niya ang unang wave ng mga pag-atake nila, haharangin pa kaya niya ito sa pangalawang pagkakataon? Sa pangatlong pagkakataon, mabilis na naglakad si Mandy pasulong at pinrotektahan si Harvey, na nagsasabing, "Mr. Mabon, walls-in ito. Kung gagamit ka ng baril, hindi ito makakabuti sa sinuman sa atin. Mapag-uusapan natin ito." Napangisi si Mabon. "Mandy, ikaw ang nasa ilalim ng hierarchy ng kapangyarihan ng pamilya Jean. Nagmula ka sa pinakamahina sa lahat ng sangay at isang taong maaaring iwanan ng pamilya Jean anumang oras. Sa tingin mo ba ganoon ka ka-impluwensya? Not to mention na ang mga kumpanya dito ay lahat ay may relasyon sa top 10 na pamilya. Ang ginagawa mo ngayon ay gusto mong maging kalaban ng top 10 na pamilya para sa kapakanan ng isang tao. Sa tingin mo ba may kakayahan kang maging ganyan? I don't mind killing you at the same time later. Ngunit dahil ikaw ay mula sa Jeans Mordo, bibigyan kita ng oras upang muling isaalang-alang ang iyong panig. Maaari mo ring tanungin ang pinuno ng iyong pamilya kung kailangan kong magbayad ng halaga kung papatayin kita. Tanungin mo siya kung sapat ba siyang matapang na harapin ang pamilya Wright. Ang Jean family ang pinakamahina sa nangungunang 10 pamilya, kaya tigilan mo na ang pagpapanggap sa harap ko. Sayang ang oras, na sinusubukang magpakita ng ganyan. Hindi lang si Mabon ang walang respeto kay Mandy, ni hindi man lang nagpakita ng respeto sa pamilya ni Jean. Bawat salitang binibitawan niya ay hindi lang nagpahiya kay Mandy kundi napahiya din ang dignidad ng pamilya ni Jean. Pinikit ni Mandy ang kanyang mga mata at paos na sumagot, "Mr. Mabon, hindi naman sa wala akong laban sa iyo, ngunit wala akong pakialam sa gusto mong sabihin. Kailangan ko bang ipaliwanag ang sarili ko sa isang puti kapag may ginawa ako? Huwag mong isipin na lahat ng lalaki sa mundong ito ay may utang na loob sa iyo dahil lang sa ganda mo," panunuyan ni Mabon. "Daan-daang babae na ang niloko ko sa itsura mo, so sino ka sa tingin mo? Umalis ka nga." Naghanda si Mabon na sasampalan si Mandy sa mukha, na para bang isang bagay na kahihiyan para sa isang babae na humakbang sa kanyang harapan at pigilan siya. Hindi man lang siya magpipigil, dahil gusto niyang turuan ng leksyon si Mandy. Sa isang banda, gusto niyang mabuo ang kanyang reputasyon. Sa kabilang banda, ito ay upang matugunan ang kanyang mga sadistang pangangailangan. Hindi niya hahayaang dumaan sa kanya ang pagkakataong makatama ng babae. Ngunit hindi dumapo ang sampal sa mukha ni Mandy gaya ng inaasahan ni Mabon. Sa halip, hinawakan ni Harvey ang palso ni Mabon. Bahagya pang pinisil ni Harvey ang pagkakahawak niya, at ang sakit ng palso ni Mabon ay sapat na para halos mapaluhod si Mabon sa lupa. Agad na lumapit ang 2 taong nakaitim na may gulat na ekspresyon at gustong itapat ang kanilang mga baril sa ulo ni Harvey. Gayunpaman, mahinahon lamang ang naging reaksyon ni Harvey at sinipa silang lahat sa lupa. Pagkatapos noon, malumanay nang umiti si Harvey kay Mabon. "Sasampalan mo siya sa harap ko, Mabon. Parang gusto mo nang mamatay." Nang marinig ni Mandy ang sinabi ni Harvey ay natigilan siya. Hindi niya naramdaman kung gaano ka-dominante si Harvey. "Mandy, dito ka dapat umatras. Hayaan mo ang mga lalaki na humawak nito. Manood ka lang sa gilid. Kahit hindi ka nahihiya akong hayaan ang isang babae na protektahan ako." Binitawan na ni Harvey ang palso ni Mabon at inabot, tinulak si Mandy sa likod niya. May gustong sabihin si Mandy, ngunit sa huli ay nanatili siyang tahimik at bumantong hininga. Gaya nga ng sinabi ni Harvey,
Ang mapapahiya lang ay si Harvey kung patuloy siyang makikialam dito. Ha! Nakaka-touch, walang hiya kayong dalawa. Bulalas ni Mabon habang marahang pinitik ang kanyang kamay, mas naging malamig ang ekspresyon niya kaysa kanina. Ito ang unang pagkakataon na may nagpahiya sa akin at sumalungat sa akin mula nang pumasok ako sa lipunan. How brave! Ang galing mo talaga, someone as evil as you. Walang lugar ka sa Walls Inn. Mahinahong sagot ni Harvey, stop wasting your breath, Mabon. Dahil ikaw ay isang right, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Hihilingin ko sa huling pagkakataon. Maghihintay ka ba sa sulok? O tatalikuran mo na ang huling paggalang ko sa iyo? Nang marinig ni Mabon ang sinabi ni Harvey ay tumawa ito ng galit. Interesting. This is very interesting. Matagal na akong hindi nakakita ng katulad mo. Parang hindi mo naiintindihan na maaari kang mamatay kung maglakas loob kang magsalita sa akin ng ganyan. Okay, let's make this simple. Ang tanging paraan mo lang para pagbigyan ako ay ang paglakad sa ibabaw ng bangkay ko. Sa kasamaang palad, mabubuhay ako ng mahabang panahon. Ibig sabihin, ang natitirang pagpipilian mo ay ang lumuhod sa lupa at gamulong sa aking paanan, at pagkatapos ay gumapang palabas ng lugar na ito. Kung hindi, babaliin ko ang mga paa mo at itatapon kita sa labas. Iyan ang magpapakita sa iyo kung paano nagpapatakbo ng negosyo ang pamilya ko dito. Maaari mo siyempreng piliin na lumaban. Kung ganoon, papatayin kita kaagad. Maaari mong piliin na subukang tumawid sa linya. Itinaas ni Mabon ang kanang kamay, sumenyas na handang barilin si Harvey. Sa sandaling iyon, itinutok ng daan-daang gunman ang kanilang mga baril sa ulo ni Harvey. Tila lalong uminit ang mga dulo ng mga baril, na para bang anumang oras ay maaaring magpaputok. Pasimpleng naglabas ng tabako si Hector sa entablado, at sinindihan ito. Pagkatapos, bumuga siya ng usok, tinitingnan ang hindi may iwasang wakas na naghihintay kay Harvey na may mapanuksong ngiti. Marami na siyang nakitang hangal na tao, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong katanga. Inisip talaga ni Harvey na makakalaban niya si Mabon hanggang dulo sa lugar na ganito. May gustong sabihin si Mandy, pero pinigilan siya ni Harvey. Hindi niya pinansin ang lahat ng mga dulo ng baril na nakatutok sa kanya at bumantong hininga. Mabon, mukhang determinado kang pahirapan ako, ha? Gawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Napangisi si Mabon. So what if I'm going to make things difficult for you? Kailangan ko bang tingnan ang horoscope ko para makitungo sa isang tulad mo? How dare a person who came from nowhere dare to fight me? Mukhang iniisip ng lahat na nanlambot ako dahil matagal na akong hindi naging ligaw. Hindi naman sa nanlalambot ka, mahinang sagot ni Harvey. Yun ay dahil wala nang mas pananakot pa sa dila mo. Not to mention, sa isang tawag lang, hindi ka na mangangahas na mag-ingay pa. Sa halip, luluhod ka kaagad. Napangisi si Mabon matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Luluhod pagkatapos ng isang tawag. Hindi ako madaling matakot. Hindi ako naniniwalang may sinuman sa Walls Inn na maaaring magpaluhod sa akin pagkatapos ng isang tawag lang. Kalmadong kinuha ni Harvey ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero bago ito ibinato kay Mabon. Pagkatapos ay tanungin mo siya, mapapaluhod ka ba niya? Kaagad na hinablot ni Mabon ang cellphone, at mula sa gilid ng kanyang mga mata, may bakas ng hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Prinsesa Wright, paano mo nakuha ang phone number niya? Natigilan ang mga ekspresyon ng lahat, at natigil ang bulungan ng mga tao nang marinig nilang tinawagan niya si Prinsesa Wright. Alam ng lahat na si Shena lang ang nasa level ni Emery sa pamilya Wright. Si Mabon ay kahanga-hanga sa kanyang sarili, ngunit siya ay wala sa harap ni Shena. Ang lahat ng mga kamay ng mga lalaki ay nagsimulang manginig, na kahit na may mga baril sa kamay, nang marinig nila ang mga salitang Princess Wright. Bagamat maaari nilang sugpuin ang sinumang gusto nila, ngunit kung ang tao ay nasa ilalim ng proteksyon ni Prinsesa Wright, hinding-hindi sila maglalakas loob na manggulo sa iba, kahit na binantaan sila ng kamatayan. Maging si Mandy ay medyo napailing, kakaiba ang kanyang ekspresyon. Napagtanto niyang napakaraming babae ang kilala ni Harvey,
at lahat sila ay hindi ordinaryong babae. Matatanggap niya na kilala niya sina Kate at Queenie, pero paano niya nakilala si Shena? And from Harvey's actions, parang medyo close sina Shena at Harvey. Naabot kaya ni Harvey ang pamilya Wright? Kung handa siyang maging isang live-in na asawa sa pamilya Wright, kung gayon siya talaga ang perpektong asawa. Agad na nakonekta ang tawag, at agad na inilapit ni Mabon ang cellphone sa kanyang tenga. Kinailangan niyang magbigay ng respeto kahit na tumatawag lang siya sa telepono. Bagamat walang nakakaalam sa sinabi ng nasa kabilang dulo matapos ang tawag, kitang-kita nilang lahat na nagsisimula ng mabasa ng pawis ang likod ng sando ni Mabon. Matapos ibaba ang telepono, ibinalik ni Mabon ang kanyang cellphone kay Harvey at itinigil ang kanyang mga balak na pumatay. Kahit medyo nahihiya siya ay nakataas pa rin ang ulo niya. Bigla ding nagbago ang ekspresyon ni Hector. Bilang isa sa 4 na Young Masters ng Walls Inc., syempre alam niya ang impluwensya ni Shena. Dahil ka-level niya si Emery sa pamilya Wright, dapat ay madali niyang maipit si Mabon sa ilalim ng kanyang hinlalaki. Kahit isang alagang hayop lang si Harvey na iningatan ni Shena, hindi maglalakas loob si Mabon na magtaas ng daliri sa kanya. Not to mention, hinala niya na malayo sa ordinaryo ang relasyon ni na Harvey at Shena sa ekspresyon niya ngayon. Ilang beses na kaming nagkita ni Princess Wright sa Floatwell. As a man, I don't want to use her influence to do anything, pero ngayong gustong kagatin ako ng alagang aso ng pamilya niya, okay lang kung tatawagan ko ang may-ari, di ba? You are so brutal and cruel. I wonder if you can still bark at me after receiving a call from your owner. What? Nakagat na ba ng pusa ang dila mo? Kabanata 6,400. Alam kong hindi mo gusto ang alinman sa mga ito, at alam kong galit ka, sabi ni Harvey, at tinapik si Mabon sa pisngi. Pagkatapos ay halika at kagatin mo ako. Malumanay ang sinabi ni Harvey pero parang mayabang. Gayunpaman, sapat na ang kanyang mga salita upang hindi na makalaban si Mabon. Pulang-pula ang mukha ni Mabon. Hindi niya alam ang isasagot kahit may pait na nararamdaman sa kanyang puso. Kung patuloy niyang tatawidin si Harvey, magiging isang taong may death wish siya. Kung uurong siya ng hakbang, siya na ang mapahiya. Wala siyang ibang choice kundi ang manahimik. Gayunpaman, nakalimutan niya ang isang bagay nang gawin niya ang desisyong iyon. Ang katahimikan mismo ay isang saloobin. Lahat ay may kakaibang ekspresyon nang makita si Mabon na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at kailangang sumuko. Hindi nila akalain na sapat na ang isang tawag ni Harvey para patahimikin ang isang tulad ni Mabon. Para naman sa mga taong mula sa pamilya Wright na may hawak na mga sandata, napaatras silang lahat habang nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. It seems this appeal was quite effective, makahulugang ngumiti ang mga labi ni Harvey nang makita kung paano nagngangalit si Mabon ngunit piniling sumuko. Ibig kong sabihin, kahit na ang isang taong mayabang na tulad mo, ang pinuno ng sangay ng pamilya Wright, ay hindi na makapagsalita sa ganoong katalas na dila. Habang sinasabi iyon ay hinampas ni Harvey ang kanang kamay sa pisngi ni Mabon. Hanggang sa narinig ang tunog ng isang malakas na sampal. Harvey, tumigil ka na. Babala ni Mabon kay Harvey habang umaawang ang bibig. You better not betray the trust of our daughter placed in you. She told me to treat you as our most important VIP guest, not let you do whatever you want. Ang sabi lang ni Harvey, ayon sa aking pangunawa, kapag ako ang pinakamahalagang VIP, ibig sabihin ay magagawa ko ang anumang gusto ko dahil hawak ko ang impluwensya ng pamilya Wright. Ibig sabihin ay pet ka lang sa akin. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Pinikit ni Mabon ang kanyang mga mata. Don't forget that I am Emery's follower, Harvey. Kahit na mas mataas ang status ng prinsesa, wala siyang awtoridad para gawin namin ang lahat. Mas mabuting huwag mo na kaming masyadong pilitin. And you still won't shut up. Mukhang hindi naman maimpluwensya ang anak mo gaya ng inakala natin. But then, it's fine if I hit your face until it's swell, right? Pagkatapos, agad na sinampal ni Harvey ang taong mula sa pamilya Wright sa tabi ni Mabon hanggang sa bumagsak ito sa lupa gamit ang likod ng kanyang kamay.
You bastard! How could you? Ang isa pang lalaki mula sa pamilya Wright na nakatayo sa malapit ay hindi pa nagkaroon ng oras upang tapusin ang kanyang pangungusap bago siya pinalipad ni Harvey na may kasamang sampal. Pagkatapos, sinampal ni Harvey ang lahat ng lalaki mula sa pamilya Wright na may hawak na baril sa kanilang mga kamay, ibinato sila sa lupa. Nakahawak silang lahat sa pisngi, may lumalabas na foam sa bibig. Nabulunan silang lahat sa frustration. Binigyan sila ni Shena ng sobrang psychological pressure. Siya ay anak na babae ng pamilya Wright. Nang makita ni Mabon si Harvey na madaling mapatamba ang lahat, naniwala siya sa mga sinabi ni Shena tungkol kay Harvey. Pinikit ni Mabon ang kanyang mga mata at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pagkakasala sa aking pamilya? Para kay Mabon, kailangan niyang patayin si Harvey, o lahat ng kahihiyan na dinanas niya ay mawawala ng saysay. Ngunit ang problema ay, hindi siya maglakas loob na gawin yun dahil umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tenga ang mga masasakit na salita ni Shena.